kung sakali, Jancy, pag-18 ka, tapos sabi ni Papa Edo, Jancy, ayaw kong maghanap ng ibang babae, ikaw lang ang mamahalin ko. Kasi, na-develop na ako sa'yo. Mahal na kita. 2 taon, maghahanda na ako. Di, 18 ka na. Plus 2, 20. Ano ba, kapayag ka ba na kung sakali man hamunin ka ni Papa Edo na 2 years na lang, magpakasal na kayo? Sa palagay mo? Ano? Sa palagay mo? Palagay mo? Ano? Ay, nag-iisip? Yes! Nago! Nabiya talaga. So yun na, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyong lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. At ang ating bibigyan naman po ng reaction ngayon guys ay walang iba kundi yung isa sa pinaka-the best siguro na interview ni Kuya Bal po kay Viancy. At ganoon na rin po sa mama ni Viancy po. And sayang nga lang guys at wala sa bahay nila si Papa ni Viancy, si Tatay Biran. Kaya hindi po siya nakasama sa interview. Sana nga kung nandun siya okay na sana, kumpleto na sana. Nalaman na sana natin lahat kung ano yung mga gustong-gusto nating malaman. Pero ganun pa man, ay nangako si Kuya Val na babalikan niya ang Papa ni Viancy para sa mga ilang katanungan na yung mga kasagutan na yon at mga katanungan ay siguradong gustong-gusto rin nating malaman lahat, no? And bago ko maikwento lahat guys, babatiin ko muna kayo na isang mapagpalang araw and mega love shoutout po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters and lalong-lalo na sa akin mga subscribers guys. So bago tayo tumuloy ay patuloy lang din po nating suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and syempre si Kalingap Rob. So huwag na natin patagalin, let's go! Karatopo, Viancy. Wow, gandang araw po, Viancy. Congrats, 18 months na pala kayo ni Papa Edo natin. Ayun, grabe guys, no? Bago lahat ay batiin po muna natin ang isang masigabong palakpakan ang 18th monthsary po ng Viancy. And grabe habang tumatagal ay lalong bumaganda at lalong nakaka-excite po, no? So, palakpakan po natin, guys. Yan. So, tuloy. 18 months, di na basta-basta yun, sir. Di ba, mga kaibigan? Yes. Huwag mo tanongin yan at walang alam sa pag-ibigan. Yung mga binata, huwag mo tanongin yan. Congrats, Viancy, sapagkat sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Eds, ano yung mga experience na hindi mo makakalimutan? Ang dami. Uy, grabe. Ang dami daw po ang mga experience. Sa pag-scout, ng mga ganun. Pag-scout. Isa na po sa mga bagay po na hindi niya makakalimutan, yung pagsama niya sa mga scout. Anong klaseng scout yun, Bibi Viancy, yung di mo makalimutan? May holding hands magkasama yan? Grabe. Meron ba yung mga... Hindi na po yung maiwasan kasi Yes! Ayan nga daw guys. May kasamang holding hands syempre sa mga pinupuntahan nila na mga lugar, mga liblib na lugar may mga part yan na madudulas. So kailangan maghawakan sila ng kamay ni Papa Eds para syempre sign of pagiging gentleman yon para alalayan si Viancy, di ba guys? Kasi tutuwa sila mga kaibigan. Madulas po magayong nadaanan, syempre po. Ayun. Bilang gentleman, di ba? So sa loob ng 18 months, maliban doon sa pag-scout, ano yung tagpo talaga na hindi mo mawawala kahit halimbawa na lang kung sakali man si Papa Edo ay mag-abroad, tapos tumagal siya dyan, halimbawa lang naman yan. Ano yung mga bagay na hindi mo siya makakalimutan baka iyakan mo pa. Ano mo yung, ilapitan mo, engineer? Ano yun, yan siya yung mga bagay na talagang sadyang hindi mo makakalimutan?
Yung ano po, yung pagiging ano niya. Pagiging Ring. caring. Grabe. Caring. Oo nga naman. Halimbawa, yung siya ba, malambing ba si Papa Edo? Malambing ba? O siya yung tao walang pakialam? Sa'yo, sa palagay mo, anong mas ano? Si Papa Edo ba ay malambing or parang walang pakialam? Minsan po kaya ba? Minsan walang pakialam, no? Ay. So yun guys, parang ang pagkakaintindi ko po sa sagot ni Viancy doon, kasi bigla siya napaay, no? Doon sa sinabi ni Kuya Val, is the other way. Minsan, caring. Yeah. Minsan, walang pakialam, parang ganun siguro, ano? And regarding naman po sa, pagiging caring ni Papa Eds na binanggit ni Viancy kanina, yun po yung, guys, alam na natin lahat to alam ninyo na lahat. Yung madalas na magtanong si Papa Eds kay Viancy kung ito ba ay nagugutom na dahil sabi nga ni Papa Eds ay gutumin nga daw si Viancy, di ba? So yan po ang aking pagkakaalam doon. Ay normal man yan sa lalaki. Lalo na hindi nakahali. Di ba? Ay, Pero grabe. okay naman si Papa Edo. 18 months ninyo ni Papa Eds. Anong mensahe mo, Viancy, sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Edo? Mensahe na Ayun, ano po, gusto ko sa kanya magpasalamat kasi hindi po siya nagsasawa. Tsaka, yun, tuloy-tuloy po yung samahan namin. Talagang wala pong nakakasira pa. Maganda. Walang nakakasira sa EDSI, guys. Sabi ka ang babangga, giba, di ba? No? Talaga naman po mga kaibigan. Matatag. Salamat kasi andyan siya palagi. Nabalitaan mo yung nangyari sa Danjoy? Nabalitaan mo yun? Okay. Anong mensahe mag-Papa Edo tungkol doon sa ganon? Nako, Yun ayan po, na. kung sakaling gusto ko po maging siya, maging totoo po siya sa akin, magsabi po siya Yan. kung dumating sa point na na po siya. Mapapasawa. Sabihin po niya. So yun guys, napaka-importante po talaga yung sinabi ni Viancy na magpakatotoo, di ba? And hindi lang dapat kay Papa Eds yun, no? Sabagay, ang question naman kasi ay para kay Papa Eds, na kung sakaling gusto ng mag-asawa ni Papa Eds ay kailangan magpakatotoo siya. Yun yung gusto ni Viancy. Siyempre naman guys, no? And napaisip ako bigla, bakit nga ba ganun yung katanungan? Hindi ba silang dalawa? Bakit pag-aasawa sa iba kung sasakali? Di ba? Hindi din po ako masaktan doon. Yun, grabe. Ay, grabe. Naman po, Okay. Naintindihan ko na guys. Kumbaga parang sa Danjoy siguro, nabiglaan na lang na, alam nyo na, hindi ko nakikwento guys kasi actually bawal reaksyonan yun. Alam nyo na siguro yung nangyari doon na kung ano yung biglaan na pangyayari. Nagbago ang tinatakbo ng kwento, kaya nawasak yung and yun ang ayaw na mangyari ni Viancy. Kaya niya nasabi na kailangan magpakatotoo sa kanya si Papa Edo, which is sa akin tingin naman ay ibang tao naman kasi ibang tao naman si Papa Edo. Hindi ko mo lalaki ay magiging pare-parehas na po ng pag-uugali, di ba? Iba-iba naman po yun. So, tingin ko si Papa Eds naman guys, hindi niya gagawin yun. Knowing Papa Eds na isang straight na guy. So, yun guys, yun ang aking pagkakaalam. Kaibigan, sa loob ng 18 months, kamusta naman yung ayaw kong sabihin na magjowa sila kasi ayaw kong mag-chismis dito. Kasi may chismoso rito kami, Ayaw kong magsabi na magjowa sila. Ang itanong ko lang kay Viancy po ngayon, mga kaibigan. And actually, hindi naman talaga maganda na si Kuya Val ang magsasabi na magjowa sila, And although, alam na natin na gano'n kasi nag-confirm na rin naman si Viancy tsaka si Edu na magjowa sila. Hindi natin alam. Mga kalingap. Kung sakali bang si Papa Edo ay mag-asawa, masasaktan ka ba?
Biancy? Totoo lang. Sa totoo lang. Yung Gandang real tanong. talk, ika nga, masasaktan ka ba pag si Papa Eds ay kung sakali ha, na may mag-asawa siya, ganyan, ng iba? Siyempre. Yun. Grabe. Bakit? Siyempre. Kasi matagal na din po yung pinagsamahan namin. Nahulog na bang loob mo kay Papa Edo? Uy. Nahulog ang loob mo? Uy. Uy. Napamahal ka ba sa kanya? Yeah, Grabe. So guys, no, yung mga ganong klaseng revelasyon, sobrang nakakatuwa. At, alam naman po natin lahat, kung pagbabasihan natin yung mga kinikilos ng dalawa, talaga napamahal na sila sa isa't isa. Pero iba pa rin, yung mismong galing sa bibig po ni Biancy, manggagaling yung ganong salita, na umamin siya na napamahal na sa kanya si Papa Eds. Nakakatuwa yun, guys. Kakaiba, Yan. Yan po ha, mga kaibigan. So, ito po yung 18 months anniversary po nila. 18 months na silang magka-love team. Gusto ko lang batiin. Ay, batiin niyo si Congrats. Yan, happy Mansari. 18th Mansari. Mansari, Yan. Ocampo. Biancy, kung sakali man na tumagal pa ang EDSI, mga ilang taon pa ang gusto mong hangarin? Ilang taon? How many years pa, kung sakali man? Depende na okay lang po, kuya. Kahit? Yung hanggang kaya po niya po, hanggang kaya Sa palagay mo ba, kung sakaling mawala ang EDSI, kung mawala ang EDSI, si Papa Edo ba ang talagang sisira? O sino sa inyo? Palagay mo lang. Sinong unang sisira sa EDSI? Ikaw o si Papa Edo? Siya po siguro. Siya? So yun guys, ang sagot ni Biancy doon ay kung sakasakali bang masira ang EDSI, walang ibang gagawa niyan kung hindi si Papa Edo. Ang ibig sabihin nun guys ay si Biancy hindi gagawa ng kahit na anong pwedeng rason para masira ang EDSI. So, ang pwede lang makasira kung sakasakali, although alam naman natin na hindi rin sisirain ni Papa Eds yan, naririnig natin kung ano yung mga sinasabi niya madalas, di ba? Pero parang nangako na rin ngayon si Biancy sa kanyang sagot na hindi siya ang mauunang gagawa ng rason para masira ang EDSI. Ang tindi, Grabe. Umira, si Papa Edo pa lang unang makakasira. Bakit mo nasabi yan? Kasi saan po siya sa akin na mas may edad. So, Matanda na, no? hindi po natin masasabi Kung sa bagay, no? makaramdam na siya na. Oy. Hindi papadan, di ba? Nag-asawa. Tama po siya. So yan na nga guys, no? Sa bagay, kahit nga sa mga mag-asawa na, minsan nga mga lolo't lola, umabot na sila sa ganong edad, nagkakasiraan pa. Pero we're always hoping naman na hindi masisira yung ating mga iniidolo na love team, di ba? Guys, yun lang naman kumbaga isa lang naman ang importante dyan para hindi masira ang isang relasyon. Kumbaga yung openness, yung open sila sa lahat ng topic, kumbaga honesty, yan, at lahat naman ay pwedeng pag-usapan kung may problema. Wala namang problema siguro na walang solusyon, di ba? At yun lang, ang alam ko na pinaka-the best na nagbabind sa isang relasyon, yung pagiging honest sa isa't isa. Yun. No, tama naman po si Biancy po. Kung sakali po na ang EDSI po ay mawala, tulad sa Danjoy, sabi niya, baka si Papa Edong una na makasira. Kasi sabi niya, si Papa Edo ay May edad. mas may edad na sa kanya. Ilang taon ka na nga, Biancy? 17 po. 17? Kailan ka ma-birthday? Sa September po. Yeah. September 12. 12. Malapit na. Lapit na. Batiin natin ng happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday to you. Grabe. Happy birthday Mag-i-18 na guys, mag-i-18 na. to you.
Magdadalaga na talaga siya, no? So, yung birthday po ni Biancy po, yung birthday niya po September 12. Grabe. Ano po? So, ngayon po ay mag-July na. August, September, malapit na po ano. So, siya po ganap na po na dalaga. Dalaga. Ha? Nice. Huwag natin madaliin to. Tama, Kasi tama. hindi pa siya nag-enjoy sa kanyang pagkadalaga. Huwag Correct. natin madaliin na porket 80 na. Agad-agad, asawahin niyo si Papa Eds. Huwag naman ganon. Yan Tama. si, kung sakali na ikaw ay maglagay sa tahimik na lugar, diba sabi nila pag nag-asawa, Grabe, tahimik na lugar. daw yan. Buhay mag-asawa. Ilang taon ka gusto mong mag-asawa? Anong edad? Kung sakali. Nako. Halimbawa, nag-18 ka na. Ano bang the best sa yung edad? 19, 20, 21, 22, 23, 24, ano? Ano kaya? Ilang taon ka, ilang edad mo na mag-asawa ka bilang isang babae? Parang ganun, planning. Siguro po mga 20, 20, nasa 30 po, ganun. 30! Ay, Wow! Grabe. Medyo matagal-tagal yun, guys, ha? Pero, well, plano naman yun. And hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari kasi maya't maya po ay may mga pwedeng magbabago, ano? Hindi natin masasabi. Kasi kung iisipin natin, pag nag-30 si Viancy, ilang years ba yung gap nila? 12, no? So, ibig sabihin, ma-42 na si Papa Eds Biden, medyo okay lang kasi lalaki naman siya, no? Kung okay naman sa kanilang dalawa yon, mapag-uusapan nila, bakit hindi, di ba? Hindi naman kailangan madaliin ang lahat, di ba? Di ba, guys? ang biro yung 30. 30. Ala, yung 30, ilan taon na stable nun? Pag-stable na po yan. Pag-stable. Okay. Meron naman palang isang pag stable na, kasi tama nga naman, kailangan talaga paghandaan po natin yung pag-aasawa, guys, no? Kasi alam naman natin, maraming nagmadali sa pag-aasawa, hindi naka-ready, hindi rin nagtagal sa relasyon dahil nagkagulo din. Dahil dalawa lang naman yung laging rason kung bakit nasisira yung relasyon, guys, sa mag-asawa. Una, pera. Pangalawa, pangangaliwa. Yun lang naman, kadalasan na Yung mga pangatlo, pang-apat, maliliit na bagay na lang po yun. Pero yung two main reasons kaya nasisira ang pagsasama ng mag-asawa, yun, pera, tsaka third party or pangangaliwa. Ano po ang kurso po ni Biancy ay, ano nga ang kurso mo? Tourism. So tulad po ng aking pinsan po ni si Jane. Jane Matubay Oy, isang stewardess yan sa Philippine Airlines. Hanggang ngayon, iba't ibang eroplano yung kanyang sinakyan, iba't ibang bansa. Nag-asawa siya po ay 30 plus. Ang asawa niya po ay 70 years old. Wow. Yun na matindi. Dinaig si Vic Soto. 40 years na gap, malupit yun. Pero, hindi natin masasabi na tama yun. Pag 70 na kasi sa lalaki, guys, hindi na siya kasinsigla Physically, hindi na siya kasinsigla ng much younger sa kanya. Di ba? Grabe yun. Baka naman si 40 Papa years. ito maging 70. Bago mag-asawa. Paano yan? Biancy, paano yan kung mag-asawa si Papa ito, 70 siya? Baka di niya na makaisa. Mahirap naman yun. Grabe si Kuya Bal. Kung sakali, Biancy, pag 18 ka, tapos sabi ni Papa Edo, Biancy, ayaw kong maghanap ng ibang babae, ikaw lang ang mamahalin ko. Kasi, na-develop na ako sa'yo. Na mahal na kita. 2 taon, maghahanda na ako. Di 18 ka na. Last Plus two. 2, 20.
Ano Yan. ba, kapayag ka ba na kung sakali man hamunin Nako. ka ni Papa Edo na 2 years na lang? Grabe guys. Yan ang isang pinakamagandang tanong ngayon. Actually guys, bilib na bilib ako kay Kuya Bal sa mga katanungan niya. Mas matindi siyang magtanong kaysa kay Kalinga Prab. Kasi si Kuya Bal guys, talagang kakaiba yung mga katanungan niya. Hindi kanya tatantanan. Talagang halukayin niya lahat Pero napakaganda, di ba? So, tuloy natin. Magpakasal na kayo. Sa palagay mo? Nako, ingat sa Ano? sagot. Sa palagay mo? Careful. Palagay mo? Nako, magkakasubuan to guys. Ay, nag-iisip. Yes! Yan ang sinasabi ko. Kung kanina gusto niya maging 30 na bago siya mag-asawa, yun ang sinasabi ko na maya't maya, mayroon mga pwedeng mangyaring pagbabago. Kagaya ngayon, si Kuya Bal yung nagtanong, nagbago yung decision ni Biancy. Umayag siya ngayon na if ever na mag-propose na si Papa Ed sa kanya, 2 years after her debut, 20 years old na si Biancy by then. And ayun nga, payag daw siya na magpakasal na sila ni Papa Ed. Grabe. Grabe ha, talaga naman po. Nag-uuna. Iba ka talaga, Kuya Bal. May mula sa puso mo. Ala. Ibig sabihin, 20 years old ka, mag-asawa ka na. Abay, magandang ano yan. Oo, maganda. Tama. Oo. Tama na yun. Actually guys, sa mga babae, sa tingin ko, okay na yun na pag-aasawa kasi mas mabilis mag-mature po yung mga babae. And sabi nga nila, pagka umabot na raw ng 30, ang isang babae, medyo may kahirapan na rin siyang manganganak. Kasi iba naman po kasi yung yung katawan ng babae sa lalaki. Sa lalaki naman, walang problema. Kahit edad 40 pa yan, okay lang, di ba? No? Ayos naman ang buhay. Berador Sir, maninong tayo? Yes! Ninong kami. Ate po, Grabe, batiin yung magulang ni Biancy po sa 18 mansari. 18 mansari po nila. Kailan kayo nag-18 mansari, Biancy? Anong buwan? Kahapon. June, no? June. Anong pizza? 24. 24. June 24 po. Kahapon! Grabe, ha? Grabe. Nag-date ba kayo ni Papa Eds? Nag-date ba kayo? May pinunta kayong lugar? Wala naman. Wala po, hindi pa po at wala po. Ha? Busy na? May pasok po. Ay, may pasok pala sila. Ay, ayan si nanay. Nay, congrats lang po sa anak mo. Yan. Kasi, baka di mo alam po, June 24, anong pizza ngayon? 25. 25 po kahapon ay, labas niyo na. June 24 po, nag-18-month anniversary sila. 18 months, sari. Ibig sabihin po, yung ganong katagal na buwan, 18 months, abay, ano na po yun? Malalim na po ang relasyon nun. Sa laptop. Correct. Congrats po at yung anak niyo po ay talaga naman mana sa ina. Ano? Maganda. Ang alin? Binabati ko kayo ng 18 months. Ano masabi mo sa EDC Love Team? Ano masabi niyo po? Ano po? Congrats po at nakarating po sila ng 18 mansari. Magpakatatag lang po lagi. Tsaka wag na masyadong sa mga basher. Pag po sanang nila, wag na lang nilang intindihin yung mga basher kasi sila naman dalawa yung nagkakaunawan, sila naman yung nagkakaintindihan. Kaya, Grabe din, no? Kumbaga, biglang naiba yung sinabi ni nanay. Huwag intindihin ng mga bashers. Well, hindi naman actually nila iniintindi yung mga bashers kasi wala naman na itutulong na maganda yung mga yon. Kumbaga, panira lang sa buhay. Pero yung nabanggit ni nanay na sila lang ang nagkakaintindihan. Si Biancy lang, tsaka si Edo ang nagkakaintindihan. Parang may alam si nanay na parang alam na rin natin sa tinutumbok ng kanyang pananalita, di ba guys? So, Nay, bilang lang po, kasi total, si Papa H, may time na pupunta rito mag-isa lang. Ano po ang masabi mo kay
Papa Edo. Ano po ang masasabi mo sa kanya? Mabait ba siya o ano po? Ay, si Kalingap Edo po, mabait po siya. Talagang Approve. tiwala naman po kami sa kanya. Ayun. Yung papa niya. Kasi pag pumupunta po siya dito, tapos noon po, pag hinahatid siya, talagang nagpapaalam po siya pag yung gagabihin po, nagchat-chat po siya sa akin. Kasi hinahatid naman po niya ng maayos. Yun. Grabe guys. So alam naman na rin natin yan na talagang may tiwala nga yung mga magulang ni Biancy kay Papa Eds, no? And kadalasan nga daw, kay Papa Edo nagme-message or nag-update to si nanay. And ganun din naman si Papa Eds. Kay nanay siya nag-update pagka lumalabas sila ni Biancy. So yun, and pagka ganyan naman yung iyong magiging biyanan, panalo ka na kaagad, di ba? Pabor na pabor sa'yo. Iba? Wala ba siya mga pahiwatig po sa inyo, si Papa Edo po? Wala ba siya pahiwatig na, Nay, anong tawag sa'yo? Ano po? Tita. Eh, tita! Mm. Hindi, normal yun. Normal yun. Pag tita, bakla yan. Normal naman yun. Tita, minsan po, Nay. Yan. Wala Tama. ba siyang pahiwatig na, Nay, pwede ko bang, kung sakali man ako po ay mag-asawa, pwede ba yung anak yun ang asawahin ko? Ganun salita. Grabe. Wala ba siyang ganun pahiwatig? Wala pa naman po sa ngayon. Wala pa ngayon. Siguro po nag-ano po siya na bata pa po si Biancy. Mhm. Na baka Tama. hindi po natin alam pag nasa tamang edad na po. Sila lang po ang nakakaalam niya na dalawa. Ayun. So, mabirthday po si Galing Biancy talaga po ni ngayong nanay. September 12. Ganap na siyang dalaga, 18 years old na po. Years old na po. Alam mo po, mag-propose si Nako. Papa Yun Ed sa kanya na hindi siya ng 2 taon, at para maghanda siya ng kanyang mga sarili. Parang alam na ni siya. nanay. Lahat, kailangan nila sa pamilya. 2 years na lang. Si President, 20 years old na yon. Sakali po na yun ang gawin ni Papa Eds, mag-propose at asawahin siya ng after 2 years. Okay lang po ba sa inyo? Sa amin pong magulang, kung ano po ang gusto ng anak namin, doon po kami support. Yes! Yari si Biancy. Naman po, no? Biancy, Talagang alam ko narinig mo yung sinabi ni mama mo. Ibig sabihin, napapambihira tuloy si Biancy. Kumbaga wala siyang kawala, di ba? Kumbaga, payag na payag ang nanay. Biancy, wala nang atrasan yan. Kung sakali man, hindi ko sinabing gagawin ni Papa Edo yan kasi interviewin ko rin po siya tungkol dito. So, kung sakali Yun, maganda. po na mangyari man yung proposal, wala na problema. Tuloy ba ang kasalan? Pag 20 ka na? Tuloy ang kasalan, Biancy? Ha? Palagay mo. Ano na yung heart-to-heart talk? May papa pa po. Ha? Ay! Oo nga naman. May papa pa. Kumbaga, wala dyan yung papa niya kasi. So, hindi pa niya masasagot ngayon yan kasi pagka na-interview na siguro yung papa niya. Pero, grabe rin si Kuya Val eh. Kumbaga, parang sa tingin ko, yung mga ganitong pangyayari, parang umaakyat na sila ng ano ba tawag doon guys? Kumbaga, parang nagpo-propose na. Parang halos ganun na rin eh. Kasi petsa lang naman yung binabago. Yung mga decisions, nandun na. Di ba? Ay, baka nandiyan si tatay, kusakin natin. Ha? Meron pa ng papa po. Wala dito papa niya. Nasa labas daw, nagmotor. Di bali po, sa sunod ng mga vlogs natin, tulungin natin sakali ha. Salamat Biancy po. Sa time mo. Nay, salamat po na... Pero teka lang, kanina sumagot si nanay tungkol dyan. Ang sabi niya, kasi kaming mga magulang ay sumusunod lang kami sa kagustuhan ng aming mga anak. So, ibig sabihin, isinama niya yung asawa niya, yung papa ni Biancy, di ba? Which is okay pa rin kung rekta na mismong yung papa niya yung nakakausap para mas maliwanag, di ba guys? Nandito kami para bumati po ng happy Mansari. 18 Mansari po.
mga kaibigan. Ngayon, mga kalingap, salamat po sapagkat muli kami nakapasyal dito at binati namin ng happy mansari po ang AIDS. Nay, big three sila ngayon. AIDS, Duntar, at may Chris ba? Ay, Chris. Kasi yung Danjoy na wala na. Nalungkot din ako. Nalusaw. Kasi, di mo rin pwedeng no? May mali si Papa Dan. Siyempre, may edad na 32 na yon. Kailangan niyang lumagay sa buhay ng asawa. Na si Papa Edge, ilan taon na? Papa Edge. 29. Ilan? 29 po. 29 pa? Akala ko 33 na yon. Ay, si Jomar pala. Oy, mas matanda pala si Jomar, no? So siya pala yung pinakamatanda sa lahat. Kumbaga si Mikoy 32, si Papa Eds 29. Ang alam ko si Kalinga Prab nasa 27 or 28 lang siya eh. Mas bata, di ba? So si Papa Joms pala yung pinakamatanda sa tropa. So Nay, anong masabi mo? Baka sakali si Papa Eds ay makabuntis. Anong masabi mo? Baka iyak si Biancy. Ano? Napahay nako si nanay. Ibig sabihin, talagang iyak si Biancy. Hay nako. Baka umiyak ka? Ha? Pupunta si Papa Eds, tapos malaman mo yung buntis na. Huwag naman sana mangyari. Nako po. Kasi mawala ang Eds eh. Huwag naman sana pong mangyari yon. Magsabi Yan. na Grabe. Magsabi na muna bago gumawa. Ha? Walang masaktan. Yes! Oy, grabe talaga si Biancy. So, kailangan magsabi muna si Papa Eds kung sakaling may plano na siyang mag-asawa ng iba, para daw walang masaktan. So, ibig sabihin, parang sinabi na rin ni Biancy na talaga masasaktan siya. Well, alam na natin yun. Di ba? Pero, Biancy, sa palagay mo, naka-AIDS na lahat yung lalaki mahanap mo. So, ugali, ganun. Palagay mo lang, anong masabi mo kay Papa Edo? Meron na po. So, guys, ang tanong ni Kuya Baldon, kung naka-edge na raw, kung may advantage na ba si Papa Eds? So, ang sagot naman ni Biancy, meron na. So, okay na. Di ba? Ano pang kulang, Biancy? Ano pang kulang na sa isang lalaki na hanap-hanap mo? Mayroon bang hinahanap ka pang iba? Yung talagang gusto mong makita sa isang lalaki. Ano pa yung mga gusto mo pong makita? Ano pang kulang ni Papa Edo? wala mo na po, kuya. Wala na! Ayaw. na po siya. Yari na. Wala na. Kumbaga, shoot na sa banga to. Kompleto. Wala na pala siyang, kumbaga, wala nang kulang. Kompleto na si Papa Eds para sa kanya. Ibig sabihin, kontento na siya. So, shoot na talaga sa banga. Grabe talaga mga kaibigan, no? So, ibig sabihin po, kung sakali po na mag-propose si Papa Edo, wala nang problema dito. Wala na. Mhm. Ngayon, Biancy, wala bang mga lalaking nagpapahiwatig sa inyong manligaw? Nako. Wala pong ano. Ganda yan, Balita ko, si raw, yung isa sa mga keyboys, mayroong sa'yo, si Pong daw. Si kuya. Hoy. May nag-text lang sa akin, Kuya Bal, ingat kayo kay Kuya Pong, niligawan na si Biancy. Nako. Madami man pong ini-issue sa akin lahat ng Grabe guys. Totoo ba yun? Na si Kuya Pong, dumidiskarte kay Biancy. Nako, yari tayo dyan. Anong gagawin natin guys kay Kuya Pong kapag totoo yan? Sabihin nyo na kung anong gusto nyo gawin natin. De, joke lang guys. Tingin ko naman mabait naman si Kuya Pong, si Pong TV. Mabait naman yan. And I'm sure malabong gawin niya yun kay Biancy. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Sigurado yun. Wala naman sana pero wala naman kayong wala bang text sa'yo si Pong? Walang chat si Pong? Mga kaibigan ko lang po. Kaibigan lang. So, maliwanag po na only Papa Eds lang po ang kasama niya, mag-i-scout, ganyan. Masaya ka ba, Biancy, na nag-i-scout ka ni, nag-i-enjoy ka ba? Kasi nakaka-experience ko ngayon. Saka kasama po niya akong tumutulong. Saan ka nag-enroll, Biancy? Anong course mo doon? Tourism. Tourism. Tourism.
So, sa ngayon, pumapasok ka na ba ngayon? Uwian ka rito? Uwian? Opo, atin sundo lang po ni Papa. Atid sundo ni... Wala bang time na si Rafael sinusundo ka niya? Ay, wala. Nasimal ko man si Kuya Balin. Okay. Nagtrasikil lang. Ang gusto kasi ni guys ang gusto na Papa ni Biancy, siya mismo ang maghahatid sundo kay Biancy para mabantayan niya daw. Kumbaga, sumasang-ayon yun sa mga kagustuhan ni Papa Eds, di ba? Motor po. Ang motor. Ito ang gamit niyo? Opo, yung bigyan niyo po kaya. Medyo delikado. Naggamit lang kayo. Paano pag umuulan? Hindi ko Yes, eh. hindi ko Kapote. na maulan. Umuulan. So, ingat lang kayo sa pagmumotor kasi alam mo na, medyo delikado ang motor to pagka ganyang Tama. madulas ang Delikado kalsada. talaga yan. Sa bagay po, ang daet to Basod, ano lang yan, malapit na naman siya. Kung mga 4 na kilometro po yung from daet, La Consolacion hanggang dito sa barangay na ito. Salamat, Bianca. Kailangan lang palagi naka-helmet. Hello kila Ate Joy, Angel, kay Ate Micaela. Yun sa mga kagaya ko kayo na tinutulungan din nila Kuya Bal. Yun ang masasabi ko lang na huwag kayong sumuko sa pag-aaral hanggat andyan sila Kuya Bal, hanggat pinapaaral tayo, mag-aral tayo. And Tama. Piliin nyo yung mga mga kaibigan na makakabuti sa inyo. Uy, Yun, advice ni tuloy-tuloy Papa lang Eds yun. hanggat, may nagpapaaral. Huwag sayangin. Tama. Ganun. Correct. Thank you. Tsaka huwag kalimutan magpasalamat palagi sa kanila, kila Kuya Bal, kay Kuya Rab, at syempre kay Lord. Huwag niyo kakalimutan palagi magpasalamat sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakapag-aral. Grabe guys. Antindi, ano? Pasalamat tayo kay Kuya Bal guys dahil sa kanyang kakaiba na pag-interview kay Biancy na talagang kinakalkal niya. Hinihimay niya talaga yung kanyang mga katanungan hindi na itatanong yun ni Kalingap Rob. Mas malupit si Kuya Bal. So pasalamat tayo sa kanya dahil sa kanyang pag-interview ng ganitong style. Ang dami nating nalaman, di ba? So sana lang aantayin natin pag nakausap ni Kuya Bal si Papa Eds, tsaka yung papa ni Biancy, and syempre meron pang isa, magulang ni Papa Eds. Pag yan, nagtugba-tugba na yung mga kasagutan, wala na, shoot na talaga yan. So yun guys, maraming salamat ulit sa pagsama ninyo sa akin dito sa vlog na ito, and God bless po sa lahat at magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na upload. And syempre, huwag natin kalimutan mag-thumbs up at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, na nandito rin sa ating community, ay pindutin na rin po yan. So yun lang guys, at magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. Pansamantala, papaalam muna ang inyong lingkod, Batang LU. So bye-bye.